congratulations. Okay, i-cater na natin ang mga fans ng Rastro Rebels. Unahin na natin, Rian and Liza. Kasi syempre, reunited na kayo, at tagal-inantay ng fans niyo. So, what was your first reaction nung nalaman niyo that you will be working again together? Even if, I'm sure very different ito than TRMD. Pero at least yung fact kasi na magkasama kayo, excited sila. Actually, before Sinagtala, magkasama na kami ni Rian sa Sangre. So, nung nalaman namin, parang ang saya lang kasi nagkakakwentuhan kami about the film. Tapos, hindi ito yung inaasahan nilang pelikula. Hindi pa ito. So, alam ko, aware naman din sila na may gagawin pa kaming isa pang pelikula. Pero parang, pa-bonus din to sa kanila, di ba? That they'll see us in a different, parang story, in different roles. And masaya kasi magkabanda kami, di ba? Parang si Rian din is musically inclined. Hindi alam ng tao na nagda-drums talaga siya. So magugulat kayo sa kanya dito. Talagang palong-palong. Hindi, ano po, magaling siyang pumalo dito. Rian. Ayun na nga, so we had already started working sa Sangre, so madalas na din kami nagkita. Pero in the days in between, nakikita na din kasi kami sa Sinagtala. Even if we worked together before, I feel like iba na din yung closeness namin ngayon ni Liza. And ayun na nga, gagawin pa naman namin yung movie na yon na inaasahan nila. Pero I feel that inaasahan ko pa rin yung suporta nila dito dahil yung mga times naman after pa ng TRMD na kahit may sariling project si Liza, sinusuportahan nila, tapos yung may sarili din akong project, kahit hindi kami magkasama, sinusuportahan pa rin nila. So we're looking forward to hopefully seeing them in the premiere night and in the cinemas after that. Ayun, so sana they can just support us through this whole process. Marami pa kaming surprises for them this year. Kasi yung TRMD was 10 years ago, no? So ang dami nang nagbago. So ngayon, since ngayon kayo nag-reunite, paano din nag-change yung dynamics as friends, as work, as colleagues? Kasi sabi nyo nga mas naging close din kayo. Ngayon, paano nag-iba? Tumita na kami. Iba na yung mga pinag-uusapan namin, mga kandila, gano'n, cookies. Yun, gano'n na nga kami mag-isip. Opo, yung mga pang-happy na, gano'n. Kasi before, parang mas focus tayo sa talaga yung sa work eh. Though focus pa rin naman tayo ngayon, pero parang mas personal na rin yung mga pinag-uusapan namin. Like life, di ba kasi 10 years ago na rin yun, different yung age namin. Ako parang I was like 28, ngayon 37 na ako. So parang talagang nag-iba na yung dynamics. Yung priorities namin nag-iba na. And ang saya lang din makausap si Ri sa ibang subject. Like, hindi lang about work, but about life. Ako personally, I feel like medyo through time nabawasan yung pressure for us. Para bang, before kasi, I felt like no matter what yung pinag-uusapan namin or no matter what yung magiging interest namin or kung ano man yung ginagawa namin, laging nadadala pa rin yung usapan dun sa tungkol pa rin siya sa TRMD. Which syempre, dahil mga artist kami at gusto namin mag-grow at mas marami pa kami gustong i-explore ng mga roles. Ayun nga, parang nakaka-pressure siya to make it about that. Pero now, because we're older, we're more mature, we're more secure with ourselves, I don't think we feel the pressure as much. And we're free to really open up na to each other. And that's why I said kanina na iba na yung closeness namin ngayon, iba na yung friendship namin ngayon. Which I think will also translate to better chemistry also in the future. Okay. Thank you so much and congratulations. Dun sa story ng movie. Ano ba? Pag ganun eh. Hindi ba pag ganun? Hindi, well, sobrang ako nakarelate kasi, I mean, hanggang ngayon naman, I'm constantly chasing my dreams eh. And as Reggie,
ganun din siya. Kaya nga siya sumali sa banda and sa banda na Sinagtala. Kasi dun siya magaling. Dun siya komportable pagkasama niya yung mga kabanda niya na parang pamilya na niya. Pero sa kanya kasi outside ng entablado, pag wala na siya dun sa bandstand or pag hindi na sila tumutugtog, malalim din na yung tao, yung pinagdadaanan niya with her daughter and sa nangyayari sa buhay niya. Kaya for me, yun siguro yung nagkasundo. Ako kasi and Reggie, both of us, especially this year talagang, last year and this year talagang sobrang into music ako. And music talaga yung nagpapasaya sa akin yung 2024 and this year. Especially dahil nga nahilig ako sa pag-gitara. So nung kinuha ako ni Direk Mike para sumama sa bandang to, talagang sobrang saya ko. And feel ko talaga na hindi kami nag-shooting sa ibang mga eksena. Na parang talagang ang tawagan namin sa Bautista bandmates talaga. Hindi man kami nakita ng holiday season, pero pag nagkikita kami, hey, bandmate, gano'n talaga. Ang saya, thank you. Yeah. Ganda. Siguro, makaka-relate lahat ng mga artists na they found their work dun sa art nila. Nagsimula na passion, tapos pag naging negosyo mo na siya, parang nagbabago siya eh. Something that you grew up dreaming about becomes more about the money, more about the fame. Iba na yung iniisip mo kung ano yung success. So, I feel connected to my character in a sense na yung para bang finding yourself again. Yung nahanap mo ulit yung center mo dun sa passion at pagmamahal mo dun sa ginagawa mo. Just realizing how lucky you are to just get to do your craft. So yun yung dun ako nakarelate. Ako naman parang hindi lang dun sa pangarap kundi dun sa purpose. Diba, nandun yung message kanina ng purpose dun sa trailer. Kasi hindi naman natatapos yung mga pangarap natin Kahit na ng mga bata tayo, ang pangarap lang natin, gusto lang natin maging artista or astronaut, ganun, or whatever, doktor. Tapos nung naging artista ka na, iba naman na yung pangarap mo. Nag-asawa ka, nag-iba ulit yung pangarap mo. Pero yung pangarap na yun, may kaakibat na purpose. Kasi kung ang pangarap mo ay pang sarili lang, parang walang fulfillment. Parang siguro sa akin, hinahanap ko through this film, kasi hinahanap ko yung ano yung purpose ko ulit. Kasi may mga bago akong pangarap, pero ano yung purpose ng mga pangarap na yun? Bakit ko siya gustong makamit? At so, ayun, parang bakit ko siya gustong makamit, bakit ko siya gustong pag-effortan, kasi nandun yung fulfillment para sa akin. So, siguro doon ang usap yung pelikula sa akin. Sorry. Ako dreamer talaga ako kasi may hindi ako matulog Hindi, pero sa pelikula, sa character, nakaka-relate ako kasi may banda talaga ako sa totoong buhay and we've been together for 17 years. So since 2008, bago pa ako mag-artista, ayun. Pero sobrang ganda nung sinabi mo. Napaisip ako parang, oo nga no, kasi everyday, kahit saan ang challenges na pagdaanan mo sa buhay, lagi mo na itatanong, bakit ko ito pinagdadaanan? Diba? Parang dapat madali lang, hindi talaga madali matupad ang pangarap, di ba? Pero tama, may purpose talaga ang lahat mayroong reason talaga si Lord sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. At baka mamaya, yung pinagdaanan mo, yung paghihirap mo, nalampasan mo, yung pala ang purpose mo, meron kang makikilalang tao na mas mabigat yung pinagdadaanan. Tapos, ikaw pala yung magiging susi para, alam mo yun, ma-inspire siya, maging okay siya. So, napakaganda ng message ng pelikulang to. So, yun, abangan nyo na lang.
Thank you. Hello, ako sobrang naka-relate din ako dito dahil dati parang naramdaman ko rin na as artist na subukan ko yung pangarap ko dahil feeling ko hindi ko deserve. Pero napakaganda reminder nitong pelikula na to kasi napaka-importante pala na huwag kang susuko sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay kasi may something better na ibibigay sa'yo si God. And I think itong pelikula na to isa sa gift sa akin ni God. And Direct Mike, thank you. So follow up lang doon, since na-mention na ni Matt na yun nga, parang may mga struggles at the same time, parang na-achieve nyo siya. In your personal life, for example, paano kayo nag-bounce back dun sa mga challenges nyo as an artist? And ngayon, nasa kayong stage in terms of achieving yung inyong sinagtana? Maganda naman daw. Parang pahirap yung question. Well, ako kasi kumapit lang talaga ako kay Lord eh. Kumbaga, hindi ko kakamtan siguro yung mga nakakamtan ko ngayon kung hindi dahil sa belief ko sa Panginoon. Hindi titibay yung pagkatao ko kung wala siya. So, malaking factor sa akin yung pag-pray. Kaya patuloy pa rin ako lumalaban sa buhay. Yes, habang buhay may pag-asa. Alam mo, hindi naman matatapos yung challenges natin sa buhay. Habang buhay tayo, meron tayong mga pagdadaanan sa buhay. But we just have to accept and learn from it. So, it's just a constant reminder to yourself na kaya mo, you are strong, you're unique, you're beautiful. Kailangan remind mo palagi yung sarili mo. And always, God is by your side. Wala kang hindi kakayanin as long as God is beside you. So, yun na talagang kinapitan ko din. And my strong faith and my family. So, yun, you just have to remind yourself na just gotta be strong. Amen. Alright. Siyempre, bukod dun sa prayers, isa sa mga talagang masasabi kong nagsalba sa akin sa kalungkutan ay musika. Yun yung bakit naman bakit na Sorry guys, baka feeling ko lang may PMS ako ngayon, so medyo emotional ako. Pero, hindi, pag pinag-uusapan yung music kasi, parang very, yun sa akin, significant. And para sa akin, gift talaga ni Lord yun sa akin, sa pamilya ko. Kasi, kami musically driven na family. So parang every time lang na may struggle, talagang music yung nagpapaano sa amin, nagpapasaya, diba? Kaya parang itong pelikula na to, nung nakita ko, kala ko nga hindi ko na to magagawa eh. Pero again, inalaw ni Lord na mapasama ako dito, makilala ko si Direct Mike na matagal ko nang gustong makatrabaho kasi nung napanood ko pa lang yung tulad ng dating nasa Cinemalaya, sabi ko, uy, astig, may gumawa ng pelikula tungkol sa Dadon, tapos musical, tapos may mga original songs, ganyan. Tapos dito, isa sa mga talagang ikaka-proud ko din ay mga original songs po yung kinanta namin. Tapos kami po talaga yung kumanta doon. Nag-record kami. Tapos ang ganda rin ng mga, it's such a pleasure and a blessing to work with talented musicians na talagang deserve din na marinig yung message ng kanta nila. So ayun, para sa akin talagang music saves lives. At kapag malungkot ka, yun, di ba? Music naman talaga yung nagpapasaya sa atin. Simpleng kanta, pero ang laking bagay na ang laking tulong sa mood. Ayun. Bigat naman ang mga question and answer natin. Diba? Parang kaming limang mga beauty queen. Oo.
Parang therapy naman. Masyadong mabigat, Rian. Therapy. Kaya pa ba? Pahinga na siya. Naramdaman ko yung tension ng RC. Nahulog yung jewelry niya. Naiyak si Glyza. And that's only the first 10 minutes. Tapos yung boys natin tumatawa lang, diba? So mamaya sila yung pakakabahin natin. So let's shake it off muna, okay? So eto. Kasi I've gone through my fair share naman din of dark times. May iba't ibang era na ako sa buhay. So para din sa mga taong may pinagdadaanan, I guess yung nakasave sa akin is yung may tiwala ako that there's someone bigger than me. There's something bigger than me. May mas malaking purpose kumpara dun sa mga gusto kong mangyari. At saka medyo yun din yung naging deciding factor ko para mag-give up na ako magplano. Kasi minsan plano ako ng plano, tapos dun, usually yung mga parts of my life that go wrong, yung ako yung nagplano. Yung mga parts of my life that go exceptionally well, better than I could ever imagine, wala akong kinalaman doon, binigay lang ni God, na wala akong... So ayun, naniniwala ako na may bigger purpose ako. Naniniwala ako na there's something bigger than my plans. And life is always changing. Kung may bad times, alam kong magbabago siya. Tapos kung may good times, alam ko din magbabago pero hindi ako natatakot doon. Kasi may tiwala na din ako na binibigay sa akin yung mga hardships na kaya. Yeah. Kung naman si Raver, payakin natin si Raver. Gusto mo ba sabihin na natin yun na Hindi, babawi kami sa'yo. Hindi, ano lang naman, simple lang naman yun sa akin. Siguro wag tayong matakot na hindi naman magkamali, pero na sumabak sa buhay. Lahat naman tayo may struggles. Hindi naman araw-araw masaya at lahat ng gusto natin yung nangyayari. Talagang may mga mabibigat na darating sa buhay natin, mga pagsubok. Pero sabi nga nila, di ba, hindi naman tayo bibigyan ng Panginoong Diyos ng problema na hindi natin kakayanin. Just let go and let God. In my case, sa trabaho kasi, for me, nakatulong sa akin na nag-surround ako sa I surround myself with my closest friends and sobrang close ko sa family ko. Yun yung nakatulong sa akin, ang mga mahal ko sa buhay. Ang pinakamabigat na nangyari sa akin is syempre lahat naman sa nangyayari to nung nawala yung parents ko, especially my mom, kasi sobrang close ko talaga sa kanya. And, up to now, yung struggle nandun na gusto ko nakikita niya lahat nito. Pero alam ko naman na nandyan siya na nakagabay pa rin. So, ayun, talagang when adversity hits, parang learn to fight through it with God and yun, sa kasama mong mahal sa buhay. Tsaka lang talaga, fight lang sa buhay, di ba? Yun, tsaka sa trabaho, ayun, maraming salamat, Sparkle, Tita Tracy and my handler, Ira Lasaka, and Tita Rose and Direk, thank you po. Ganda ng proyekto. Yun, sabihin natin panalo. Ayan. Nag-smile na ako kasi baka